Hello mga ka-Diyosa, ako nga po pala si Diyosa Bernadette. Ayan. Samahan niyo akong kumain ng kanin at ng Lego sa amay tubig po. So, andito po ako ngayon para makipagkwentuhan na naman po sa inyo. So, alam niyo po, kapag ka sa Pilipinas po, meron ka ng isang lata ng sardinas. Medyo may ano pa eh, may hanap buhay pa yung magulang mo or meron pang maitutustos sa inyo. Kasi alam niyo po ba, nung ako po pinanganak, nung buntis po yung mama ko sa akin, pangatlo po kasi ako sa magkakapatid. Ako po yung sanay bunso. Kasi ngayon po 5 na kami. Yung sumunod po sa akin, 14 years yung gap namin. Tapos meron pa kaming isa pang bunsong babae. Ngayon nag-aaral pa siya ng nursing. Ayan, sana makapagtapos na siya. Third year college na sa pagiging nursing niya. Alam niyo po ba, nung bata ako, yung bahay ng mama ko sa papa ko, sa ibabaw ng kulungan ng baboy. Ito po, doon po kami nakitira dahil wala pong sariling bahay ang aking mga magulang. Nakitira po kami sa aking lola, sa lola po ng aking papa. Bali, apo na po ako sa tuhod nun. Ayun, meron silang kulungan ng baboy. Tapos, doon po kami pinatira. Ngayon, doon sa mismong kulungan ng baboy, gumawa po ng taas. So yung taas po ng kulungan ng baboy, kami po yung nakatira. So dahil mahirap nga ang buhay dahil wala nga pong sariling bahay ang mga magulang ko noon. Nagtiis po ang magulang ko doon na kami tumira. Doon po ako pinanganak. Doon po ako pinanganak sa bahay na 'yon. Sa ibabaw po ng baboyan, yung kulungan ng baboy, doon po ako pinanganak. May dumating lang pong kumadrona para paanakin po yung aking mama. So ayun, mahirap talaga ang buhay, sobrang hirap ng buhay. Pero, 'di ba, at least kahit papaano ito na tayo ngayon. Saka ito yung pinakamasarap na pagkain. Pinakamasarap na pagkain kapag sa mga mahihirap. Saka hindi lang ito pala pang mahirap. Pagkain to ng buong Pilipino. Kahit mayaman ka, Diyos ko, basta sinabi ng sardina. Kakainin po talaga. Tapos naalala ko nung bata ako. Meron tinutulak-tulak silang kariton, parang kubo. Ang tinda nila doon, may mga prutas sila noon, mga pakwan, pinya. Ayun yung binebenta nila. Binebenta nila yon. Tapos tulak-tulak lang yon. Parang kubo-kubo lang siya na bahay-bahayan. Tapos kung saan sila makarating, tumigil, doon na lang ang aming doon na kami matutulog lahat. Sama-sama kami doon. Medyo malaki na ako noon. Naaalala ko lang. Siguro mga 2 years old, 3 years old, gano'n. Nagtitinda sila ng prutas, pakwan, pinya, gano'n. Tapos, parang bumalik uli yata kami doon sa
sa lola namin doon, sa yung lola namin sa tuhod. Bumalik kami doon. Tapos yung tatay ko, nag-tricycle na yung papa ko. Nag-tricycle driver na siya. Tapos ang mama ko, naglalabada. Naglalabada siya sa aking tita, sa Malanday, kay Tita Bibot. Tapos yun, na ano naman, yung pera kasi noon pagka binayaran ka ng 20, 10 piso, parang makakabili ka na ng bigas sa ulam noon. May galunggong ka na noon. Tapos yung gatas namin noon, yung sa palengke, yung kilo-kilo, yung tinitimbang. So ayun, sa kinikita niya, napagkakasya ni mama yung yung minsan abutan siya siguro mga 25 or 50, ganun. Hindi ko alam, hindi ko na matanda kasi maliit pa ako nung batang-bata pa ako. No? Kinukwento, naalala ko kasi kinukwento na lang ni mama sa akin. Nung medyo malaki na ako. Ayun daw yung trabaho niya, naglabada siya. Tapos hanggang sa sinuwerte ng content, nagkaroon si mama ng kariton naman, kariton na ditulak din. Tapos meron tulugan din sa loob. Pero maliit lang, hindi ito yung parang kubo nung una nilang tinutulak noon. Gumawa sila ng isang kariton. Pinuesto nila sa lugar namin sa pinakakanto ng Ayun, medyo nakaraos-raos kami sa hirap ng buhay. Kasi talagang sinuwerte ang mama ko doon. Ang dami-dami niyang suki, halos lahat ng tao bumibili sa kanya. Mga tinda niya, sari-sari. Yung mga prutas nun na lahat ng klaseng piso-piso lang noon. Dati supot-supot siya. Tapos piso-piso lang ang halaga na. Tapos meron siyang gulaman. Doon lang siya nag-start sa mga prutas-prutas na yun na Tapos hanggang sa nadagdagan, nagkaroon siya ng banana Q, kamote Q, halo-halo, hanggang sa magkaroon na kami ng galon ng pang palamig. Nagtitinda rin na rin siya ng palamig. Ayun, tapos nung talagang kumikita na talaga yung mama ko, talagang kasi mabenta talaga yung paninda niya. Nadagdagan siya ng balot sa Apenoy. Hinahango niya yun, talagang tray-tray, ang dami. Nauubos sa isang araw lang. Ubos sa isang araw yung mga balot sa Apenoy. Nilalaga lang niya, niluluto niya. Tapos pagka siguro 20 na tray na balot, tapos 20 na tray na Penoy, ubos yun sa isang araw. Grabing blessing. Grabing blessing ang dumating sa amin noon. Hanggang yung mama ko, sumasali siya ng palawagan, ganyan-ganyan. Nakakaipon na pala yung mama ko. Tapos yung bahay namin doon sa St. Dominic, Balanti. Mura pa dati yan kasi lang yan site lang. Kumbaga hindi pa siya title nung araw. Wala pang titulo. Nabili lang ng mama ko yan ng siguro mga 20,000 o 30,000. 104 square meter siya. Biruin mo yun, nagkaroon kami ng lupa dahil do sa pagsusumikap ng aking magulang. Minsan tinitipid niya na kami. Yung pala, may purpose siya, bakit niya ginagawa yun? Yung pala, nag-iipon siya. Iniipon niya yung mga bawat sentimo na kinikita niya. Para lang makabili kami ng lupa. Mabili niya yung inaalok sa kanyang lupa. So, ayun. Nung nabili na yon,
So dire-diretso pa rin yung trabaho ng mama ko. Eh yung mga materialis nung araw, yung mga lupa, yung mga truck-truck na lupang pangtabon kasi yung lugar talaga namin is sapa, tubig talaga siya nung araw. Tubigan. Tubigan siya. So kailangan nila mamang patabunan yung property o yung lupa na nabili nila, which is hindi talaga lupa siya, tubig talaga, tinabunan na lang siya ng lupa para makapagpatayo ng bahay. Inunti-unti nila lang yun. Inunti-unti nilang gawin yun. Hanggang sa magkaroon kami doon sa 104 square meter, nagkaroon kami ng maliit na na bahay. Pero sa maliit na bahay na yun, parang ang laki-laki na sa amin nun. Tuwan-tuwa na kami lahat nun. Hanggang sa nagdire-diretso naman siya nung una. Kaya lang meron kasing nung di natapos na, may bahay na kami, nakapagpagawa na sila ng bahay. Dumire-diretso pa rin ang swerte noon. Merong dumating na kaya lang siya, illegal. Yung karera, video karera. Nag-manage ang papa ko niyan doon sa lugar namin. Talagang yung buong lugar namin, hawak nila, may video karera. Yung pala pagkagaling sa masama, no? Paggaling sa masama or parang sa illegal na bagay, hindi ka talaga hindi ka aasenso. Kumbaga yung ginhawa, panandalian lang, hindi magtatagal. Bubusugin ka sa sa karenyaan. Kasi anong time na talaga nun, kada bukas ng video karera, ang dami-dami namin pera, may gibsong kami. Tawag namin doon, gibsong. Ginigibsongan kami ng dakot-dakot na barya. Dakot-dakot talaga. Grabe, talagang umaapaw yung blessings noon. Talagang sobrang dami ng pera namin. Tapos yun, syempre, illegal nga, illegal nga siya, video karera. So rin siya, tawag dito, maraming naiinggit pagka ganyan, isusumbong ka, ganyan-ganyan, ipinapahuli nila sa polis. Tapos, minsan di rin natin alam yung mga, mga sabot-sabot na yan, na pag-initan, kasi nga, illegal naman siya, so okay lang, na mawala din yung ganong negosyo, kasi nga, masama rin yun. Ayun, hanggang nahuli lahat, natigil na. So yun, simula nun, parang parang, nung pa lang yun, nung sa business na yun, nakapag-ipon pala papa ko. Nakapagtayo siya ng video okay bar. Doon lang din sa may lugar namin, nangupahan siya ng pwesto. Nagtayo siya ng video okay bar. May inuman, ganyan, kantahan, video okay. Ang pangalan nung dati, Cyber Bar. Doon sa lugar namin. Okay naman din, malakas, kumikita. Pero rin pala, no, pagka mga ganong negosyo, no. Pag hindi mo iningatan, saka hindi mo binigyan ng tawag dito, binigyang halaga, kumbaga nagloko ka, kasi nga may mga may mga table din. May mga table na mga babae. So ayun. After nung bros na yun, cyber na yun, nagkaroon pa uli ng branch. Kumuha pa uli yung papa ko ng isa pang bar. Inupahan din niya. Pangalan naman nun, Cyber.
Hanggang sa, ayun na nga, siyempre may mga babae sumasayaw. Ang papa ko, nahumaling sa iba. Sumalangit na ba ang kanyang kaluluwa? Wala na po ang aking papa ngayon. Nawala siya nung 2015. Ayun, nagkandaloko-loko yung buhay namin, nagkandamalas-malas. Hanggang sa nagiwalay sila. Kami noon nag-aaral pa. High school ako ng first year high school. Kaya lahat yung mga naranasan naming pera, ginhawa nung sa video karera na yun. Nawalan lahat yun. Isang parang bula. As in, na zero. Wala. Talagang balik kami sa sa hirap. Tapos hindi pa ako tapos mag-aral. Second year high school lang ako. Tapos nakilala ko yung kaibigan ko, si Bunny. Si Bunny Aribado. Ayan. Ganong edad, natuto na akong magbisyo, uminom ng alak, manigarilyo. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko kung pagpapatuloy ko pa yung pag-aaral kasi wala nang susuporta sa akin eh. Yung mother ko umuwi ng province nila sa Masbate. Tapos yung father ko naman wala na sa bahay. So yung bahay na pinundar nila, kaming magkakapatid ang nandun nakatira. Kami ang naiwan. Ngayon ang nangyari, may bahay nga kami, wala naman na kaming magulang. So hindi namin alam kung paano itutuloy yung buhay. Buti na lang, meron kaming kamag-anak, katabing bahay lang namin mismo, kamag-anak namin. Doon ako nakikikain. Minsan doon ako nakikitulog. Makikitulog ako doon, makikikain ako doon. Lahat na. Napakabait nila. So ayun lang yung ayun lang muna yung ikukwento ko na buhay ko ngayon. Para meron pa rin akong ikukwento sa inyo sa susunod. Diba? Kaya kayo dyan, sa mga kagaya ko na galing sa hirap, huwag kayong susuko, laban lang kayo. Laban lang tayo. At lalong-lalo na huwag kayong gagawa ng hindi maganda, hindi mabuti. Gumawa lang kayo ng maganda sa inyong kapwa. Kasi darating ang time, magtatagumpay din kayo sa buhay niyo. Basta tama lang yung landas na nilalakaran nyo. Wala kayong inaagrabyado, wala kayong sinasaktan. Basta nasa tamang landas ka lang. Darating ang time, sabi ko sa inyo, magiging successful kayo. Lahat ng mga pangarap nyo, lahat ng paghihirap nyo, masusuklian. Masusuklian siya ng talagang ginhawa, blessings galing kay God. Mabe-bless kayo ng bonggang-bongga. Basta wag lang kayong susuko. Wag nyo sukuan ng hirap. Labanan nyo, harapin nyo yung paghihirap na yun. Humanap kayo ng daan. Kung saan yung tamang landas nyo. Kung saan yung tamang landas na tatahakin nyo. Basta lumabang kayo ng patas, magtrabaho kayo ng maayos, ipakita nyo yung best nyo.
pagbutihan nyo yung trabaho nyo. Huwag kayong a-absent. Ayan. Huwag kayong gagawa ng masama sa trabaho nyo. Para yung blessings, dire-diretso papasok. Pero pagka salbahe ka na yung sa trabaho mo hindi mo inaayos, magulang ka sa trabaho, ganyan-ganyan. Walang asenso. Hindi ka asenso pagka ganun. So, ayun lamang po mga ka-Diyos, sa huling subo pa para sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye. I love you.